Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:07 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gate sa massive watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong Pilipinas, mayong Western Visayas, syudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Di kaman nga bahin sang kalibutan naghatag kami sa katahuran. Maayong aga, good morning sa inyong tanan. Mabiyan, welcome sa isang mga edisyon sa pagpalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw kita karon sa Webes, Hulyo 17, ito 2025. Mabiyan, inina ang ikatatlo sa limatanan ka Webes karon nga bulan sang Hulyo 2025. Makinggo po ninyo until 9:55 in the morning. Ako ang inyong alagad, JP Herbas. Sa atong pagpalagad, subong nga aga mga biyan. Gigangutan naton ang aton nga koneksyon sa Office of Civil Defense. Diagod hibaloon mga biyan ang sitwasyon karon sa Western Visayas kasunod sang sining epekto sang habagat nga nagdala sang mga pag-ulan kag ginpabaskog pa sang bagyong Krising. Ebulan diri sa syudad sang Iloilo suspendido mga biyan ang klase halin preschool tubtob senior high school. Samtang pila ka mga lugar sa probinsya sang Iloilo ang nagsuspende man sang face-to-face classes. Samtang magakuha mangita sang update mga abyan sa aktibidad sang Department of Agrarian Reform o CONADAR Western Visayas sa syudad sang Pasig. Kasunod sang aton sining pag-cover sang mga turnover kag pagparagdag sang kokrom titulo sang duta kag support services sa mga tinalikdan nga mga tinuig. Padayon mga biyan ang DAR Western Visayas sa pagpalabot sang nanwaytuhay nga suporta sa aton nga mga agrarian reform beneficiary. Ibalo naton pila bala ka land titles, certificate of condonation with the release of mortgage, kag support services ang ipalabot sang ahensya diri sa Western Visayas subong adlaw. Bantayan nila mabiyan, sige lamang madugay. Samtang pasibdatan man natin ang pinakamadalag kong balita nasyonal kag balita lokal. Mga update gikan sa naituhay nga ahensya sa gobyerno aton nga hibaluon, sige lamang madugay. Pero antes kita magpatpat sa aton sining nga mga balita subong iyang aga, mag-check kita mga biyan sa latest update sa lakat sang panahon. Hibaluon naton sa aton koleksyon sa Pag-asa Iloilo
ano kadamo ang lugar nga ginaulan sa subong nga oras kada subong man pila ka lugar ang mahimo maka-eksperyensya sang pag-ulan tubtub karon sa hapon. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:12 sa aga. Sa sining oras mabiyan, maging po naton sa piyak na linya si Sir Charlie Depra sa ang Pag-asa Iloilo. Sir Charlie, good morning. Yes sir, may aga sa kanya sa pagmamatis ng Radyo Pilipinas. Yan pinakaling ang Tropical Cyclone Bulletin number 4 karon yes now. Ang kung i-desisyon na sa mga bisita. Ang tropical depression na si Krising na may pinasag hapon ang yes nga kapasugon samtang nakahula ka pa nakatunggan namin na nakatunggan sa may karagatan sa nasilangan sa Bicol region. Alas 4 kayo sa hanggang ulit sa kata ng ining tropical depression na si Krising. Ginagulabas sa karan niya available data ay sa kinyan pa sa 35 km na silangan sa Huban Sorsogon. May kabasugon nga hangin magalabot sa 55 km per ora malapit sa sentro. May pagmados naman magalabot at 70 km per ora. Makahulat ang panakatungdan niya nakatungdan sa 15 km per ora. Dahil sa ito sa mga Western Visayas, kung kita mga experience sa mga occasional rains na inisang southwest monsoon. Nakasarangan naman niya hangin, madali na bagat na nakatungdan, panakatungdan, magadala naman sa kasarangan man niya pagbalot sa karagatan. Ang tagsato di temperatura na sa 25 to 30 degrees centigrado at law nag-abot sa 5-35 kayo sa aga, magato na dala sa igis sa 16 karon sa hapon. Kaya mo na pinakalingakat sa panahon, gigadri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra. So Charlie, may we know kung dari sa Western Visayas, bilogid ba lang probinsya sa Western Visayas ang apektado sa sining southwest monsoon nga ginpabaskog sa bagyong Krising? Yes sir, base sa monitoring ang bilog mo Western Visayas maka-experience sa mga pag-ulan na sa southwest monsoon ko na bagat. As we speak sir, may mga area na sir nga ginaulan sa karon or lauman bala sa mga area diri sa Western Visayas ang mas makusog pagid nga pag-ulan sa masulong mga oras. Yes, so far, base sa pag-monitoring ang bilog Western Visayas may mga pag-ulan na pinag-experience may mga light to moderate and then may mga traditional mga pag-ulan na labi na sa bahayan sa Antique, sir. Alright, for your time information hatag sa Radyo Pilipinas, Sir Charlie Depra, madamo gid nga salamat. Welcome nga sa There you have it mga biyan, latest update sa lakat sa panahon, upod ang Pag-asa Iloilo with Sir Charlie Depra sa pihak nga linya. Oras sa Radyo Pilipinas mga biyan, alas 9:15 na sa aga.
para sa Radyo Pilipinas, alas 9:16 sa aga. Standby mga biyan sa atong pagpanumbalik, pakigangutan nato na aton nga koneksyon sa Office of Civil Defense. Agon ibaloon ang regional situation kasulod sa epekto sang Southwest Monsoon. Hindi kaban pang impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalap. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. A jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:19 na sa aga. Sige po nagpamating mo sa pagpangalagad sa programa Balita Isyu Piban pa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabayan sa siling oras ko po natin sa piyak na linya ang Regional Information Officer sa Office of Civil Defense Western Visayas, si Ma'am Tina Ilostre Mayor. Agad hibalon ang regional situation subong adlaw kasuluban sa epekto sang Southwest Monsoon. Ma'am Tina, mayong aga. Yes, good morning, JP. Good morning man sa ating tinalagang mga tagpalamatikig tumalanaw sa inyong programa. Ma'am Tin, as we speak, kamusta ang sitwasyon kag monitoring sa Office of Civil Defense diri sa Western Visayas? Yes, so as of 9 a.m. subong aga, harap na kita sa heavy rainfall warning number 9-D. May nagpahabol siguro a few minutes ago lang din. Additional ini siya sa rainfall warning kaina sa alas 8 kung sa diin din pa idalom na sa red level ang probinsya sa Antique kung sa diin ang nangin ni JP kung yara na sa red nga warning, very serious na flooding ang expected because sa kadamuon sang ulan nga magabugo sa isa ka lugar. So ang bilog nga probinsya sa Antique gipaidalom na ini siya sa red rainfall warning. Next, nariyarap man sa orange rainfall warning ang probinsya sa Iloilo, Guimaras, Capiz, and Aklan. Kung sabihin ang buong siningon naman mayara sa threat sa mga, especially sa mga low-lying areas. In fact, sa may probinsya sa Iloilo, may na-reported na kita ng mga lugar na pagbahaan, especially dito sa may 5th district sa Iloilo. Samtang yellow warning naman, ang Negros Occidental nato, no, although wala na ini siya na consider na part sa Region 6, pero sa base sa pag-asa ng warnings ginadala pa ini siya. So flooding is possible. So the suspension of classes naman, so far sa monitoring nato sa karon may data nga nagsulod din no nagikan sa tatlo ka mga probinsya kag sa kasyudad sa Capiz, Antique kag Iloilo province. Mayara kita sa mga class suspension sa buong adlaw. July 17, Thursday sa probinsya sa Antique, 16 ka mga banwa idalo sa suspension from preschool to senior high school
both for public and private schools. Sa probinsya naman sa Iloilo, may 22 kita ka mga local government units nga na-declare man sa suspension sa classes nila bangod sa heavy rainfall kag possibility man sa pagbaha. Sa Capiz, mayroon kita sa 5 pa lang na-report dire, and we are still waiting para sa data na gikan sa probinsya sa Aklan. Adto pa dire ang bilog na syudad sa Iloilo Masubong for preschool, senior high school, both in public and private, may ara man sa suspension of classes. So continuous nang kita nag-coordinate sa Department of Education para naman mabalaan kung ano pa gid ang additional nga mga classes na mag-suspend because this suspension of classes JP based lang ini sa advisories pa kahapon. So wala pa kita sa nabaton nga heavy rainfall alert kahapon. So mga adlaw may ara. So there's a possibility kag ginahulat-ulat naton na may mga maduga nga mga suspension of classes sa mga adlaw. Ma'am, as we speak, ang probinsya sa Antique, ano ni ma'am, nagsugod na ining pagbubo sa madamo nga pag-ulan based sa inyo sining nabaton nga information, ma'am, until when ang kadugayon sa sining red level? Actually, ang heavy rainfall alerts nato, ginapagwa ini siya alas 8 sa aga, alas 11, alas 3, alas 5, so if I'm not mistaken, every 3 hours. So, ang last nato nga rainfall alert alas 8 pagina, ugaling nagpahabol ini siya, that is why dash A, label, because wala pa alas 11, supposed to be alas 11. But bangod sa multo sa ulan nga nagabubo, nga nagduga, ginbatakan ini siya sa red rainfall alert. And we would like to take note that JP hindi pa ini siya epekto sa bagyong Krising. This is the effect pa sa southwest monsoon natin o kung habagat, naging enhance lang sa bagyo na harap pa malayo more or less 500 kilometers eastern part of the country pa natin. Grabe no, bisan wala sang direktang epekto ang bagyong Krising pero tuman ka damong kapag ulan ang posible dala sini bangod sa pag-enhance sini sa southwest monsoon, Ma'am T. Yes, no, actually expected na ginmanabi nato na JP na June onwards, nagkambyo na kita sa hangin, nagkambyo kita sa klima, so habagat na ini siya. And expected nato na kung habagat, mabastog ang mga hangin kag magalumo ng panahon sa some parts of the country. Mula nagaling, kahit kung may bagyo sa Philippine Area of Responsibility naton, so bisan hindi kita directly affected pero gina-enhance ni sini kabutungay ang hangin naton na JP. So that is why mabatsagan gid ini naton. In fact, we are continuously monitoring the situation on the ground man kay dito sa area sa Antique, pila na ka mga kapanwahanan ang mayara sa evacuation nga nagkalatabo bangod sa padayon nga pagtaas sa level sa tubig, especially along Kulasi, Tibiao and Sibalom. In fact, kahapon ang winis sa mga pinakauna nag-declare nga wala sa classes as early as yesterday because ang threatening sang pagbaha dito sa ilang lugar. Ma'am, prior to this day, no, may mga area na nga naka-experience sa pagbaha. May ara ka mo, ma'am, sa consolidated number kung pila na ang gin-evacuate bangod man sa pagbaha sa mga tinalikdang inadlaw? Yes, based lang ini no sa report sa Department of Social Welfare and Development naton, may ara kita sa affected no mga pinangbahaan na ini nga pamilya. Let me pull the data out lang JP for a while, please. Yes, ma'am. Ayun, sa ato sining mga kulturan, padayon nga maghalo, maging alerto at the same time, padayon nga magsunod sa mga pagsulundan kag panugyan sa aton sining nga gobyerno in times nga kinahanglan gid nga mag-evacuate, no, mangin ready kita kagilayon nga mag-coordinate sa aton siniyang nga mga RDRMO o kung mga city disaster, municipal disaster, and provincial disaster risk reduction and management office. Okay. Ini GTN data na ginauyatan ni natin kahapon, based ini sa Dromic number 6 sa DSWD kahapon, pa ini siya alas 5 sa hapon. Inahulat-ulat natin nga mag-submit ang updated subok kay kung mas damo ang updated o kung ang affected subok. So sa kabilugan, pero included pa ini diriha ang Negros Occidental, mayara kita sa 77 barangay sa Western Visayas na affected sa pagbaha. Total yan sini is 12,559 families or 55,533 persons. Pero ining affected, yung bahaan pa lang ni. Hindi pa ini siya ang maging pag-evacuate sa mga evacuation centers natin. Ang kahapon, ang ara sa sulod sa evacuation centers, may 5 lang kita ng pamilya nga na-record, ukon 18 ini siya. Pero ang outside sa evacuation centers natin, ukon ining mga nagsaylo sa
mga pamilya nila, kasi mga kaabyanan nila, nag-opt sila na hindi mag-tiner sa evacuation centers, may 102 na kita ka pamilya or 510 na na-displaced na population. So, all in all, may kita sa 107 families or 528 individuals nga naghalin gid sa ina mga panimalay bangod sa pagbaha. Grabe, with 5 digits nga affected individuals man, no? Nagapakita lang kung ano kamalapnagon, kabaskog ang nanging pag-ulan dala sa sining southwest monsoon diri sa Western Visayas kag Negros Occidental. Yes, JP, and we are expecting madako pa ini nga numero because this was as of 5 o'clock kahapon. Gina-expect naton nga madako-dako ining aton nga numero sa affected population naton subong nga adlaw. But just the same, we assure the public that your government agencies are doing everything it can. In fact, preparahan naton ang ining habagat naton, no? May mga early procurement kitaging patigayon sa mga welfare goods naton kag may ara kita sa mga goods kay gin preposition man not only DSWD but also Office of Civil Defense, may ara kita sa mga gin preposition na goods na nagpalain-lain na warehouse kag mga army camps sa bilog nga Region 6, sa bilog nga Western Visayas, agud mahapos ang pag-pull out sa mga welfare goods naton kag ipanagtag sa mga affected population. In fact, may ara kita sa mga goods nga na preposition dito sa may area na sa Antique, sa Camp Quismondo mismo. Sa Papis, may ara kita sa mga preposition goods sa may Camp Peralta sa Hamindan, and sa Camp Quismondo sa Banga Aklan, may ara kita sa mga goods nga naka-preposition dito nga ready ipanagtag. In fact, kahapon nga daw magsubong ongoing ang paghakot sa goods. Sa una nga nag-request sa Office of Civil Defense ang Banwa sa San Dionisio, nag-request sila sa goods. Gilayon, pag-request nila gilayon on the day, paaminto nato sa ila nga ready nga ma-pick up ang ginapangayo nila ang mga family packs ni siya. Ining family packs nato nga naka-preposition diri sa may syudad sa Iloilo, ginabugusan ini siya sa mga gamit sa sulod sa Panimalaya, JP, hapon, ulunan, mga gamit pangluto, mga emergent, mga habol, mga gamit sa kabataan, kag gamay nga bayo. Para lang mabuligan ang population naton nga ma-display sa pagbaha. I see. Ma'am, clarification lang sa sining pag-deploy sa mga preposition goods, no, from OCD. Madugay na ini, ma'am, nga ginaubra sang OCD, ma'am? Yes, actually, because nakita natin sa una, no, kung ma-notice mo, JP, sa una, ang aton nga movement, especially when it comes to disaster, is kita, inang reactive kita. Kung may aran sa emerhensya, amo pag-act naton. Pero nag-shift na ini siya subong. Ang ginaubrata is more on preparedness kag capacity building. Ang mga preparedness, wala pa nagigo ang isa ka disaster, wala ka pa ma-experience ng disaster, may ara na kita sa nakahanda just in case na magtupa. That is why even then, pagpungko ni Director Will Fernandez, nagtinguha ini siya nga magpaidalog o kung magsulod sa isa ka memorandum of understanding with the army camps all over Western Visayas, kay mas hapos pag mas dako ang space sa army camps nga butangan sa mga preposition goods, at the same time makabulig sa aton ang personnel sa Philippine Army nga maghakot sa mga goods kag ipanagtag sa mga affected naton nga mga kabanuanan. Mga when siya, ma'am, nagsugod, ma'am, ang partnership with Philippine Army kag pagpa-preposition naton sa mga goods, ma'am? Ang prepositioning sa goods naton with the army camps nagsugod ini siya sa 2023 sa pagtungkol ni Director Raul Fernandez being a former military man na recognize niya ni ang importance man sa partnerships naton with stakeholders. That is why nga nakita niya, na-recognize niya ang dako nga potential na mabulig sa Philippine Army when it comes to disaster preparedness and response. So subong anong mga sahi sa mga preposition goods naton ng ara. Kalabanan sa preposition goods naton, mga family packs, shelter repair kits, pati mga tents naton ara. Actually, may ara kita sa equipment kaya ginatago, no? May mga chainsaw kita for CSSR, may mga repair kits kita, may mga tarpaulins, kadamo kita, may mga butane stove, solar generator sets kita. In kaso, nga kinahanglan sa mga banwa, ma-request lang sila kaya ginaktuhan na ilayon sa Office of Civil Defense. Okay. So may mga items, ma'am, or goods nga intended for families and may items man ya or goods nga intended to be turned over or to be distributed sa mga LGUs mismo? Yes, actually, LGU, ini ang nag
request, kay kinabasihan sa gina request is ang affected population Manila. So kung available man lang sa OCD, gina-release na namon tanan and nagapasa ang LGU sa ginatawag nato na distribution plan. Kaya dapat makita namon nga makadto sa kalantuan. So LGU ang naga-lead, ang MSWDO kag ang MDRRMO ang naga-lead sa pag-distribute sa tagsaka families, gina-release lang namon sa mga local government units. This is a good augmentation, good, no? Especially nga team kung kaisa may ginabaton man tuod na mga relief items from DSWD. Pero syempre, mas manami gid kung may mga gamit man pangluto ang aton sini nga mga evacuees. At the same time, may ara sila mga ulunan or ibang pang kits nga kinanglanon sa ila sini nga pamilya. Ma'am Tin, yes, GP. Yes. Yes, if I may add, GP, no, in fact, may ara kita sa partnership man with the National Food Authorities and FE naton, kay in case nga may mag-request ng bugas, pinapaagi lang sa amon, nag-purchase man ng DS, ang Office of Civil Defense, kag nag-release kita sa bugas sa mga affected LGUs through NFA man. Ma'am, considering that this is an initiated program iyan ni Director Fernandez, sa Subong, ma'am, as we speak, Western Visayas lang ang nag-implement sa sininga programa. Actually, this is done all over the country. Although unique sa Western Visayas, ang partnership with the Armed Forces of the Philippines. I see. As far as I know, tininan ni nga nagka-preposition dito sa Army Camp. Kaya usually, ang ginaobra sila is nag-rent sa warehouse ng Office of Civil Defense. O galing kay as part man nga, mas maka-save kami, and at the same time, mas ma-decentralize kumbaga ang prepositioning sa goods nato, mas makapos ibiyahe. So, muna nga napinsara ni Director Fernandez nga ipagwaon, ibutang sa mga army camps ang prepositioning sa goods. Kaya mas nakasigurado kita nga bantay sa ratogid ang aton siniya nga mga goods now nga gina-preposition sa donato nga area kay army mismo ang nagabantay sini. Yes, JP, and at the same time, may ready kita ng manpower. Ako isa sa kinalantaw natin, may mga manughapot kita. Siyempre, basta gani pinagibal-an na mga persado, ina sila, kabug-at daan, isa ka family ka, pat, hindi na siya magtubo sa 60 kilos ang box. So, kinalatagin manpower or pwersa sa Philippine Army. Ma'am, do you have the estimated amount kung pila ang balor sa preposition goods karon sa OCD for the Southwest Monsoon? May ara, for the Southwest Monsoon, actually, ni siya, pabilugan na ini siya, wala kita diri sa estimated amount o lang, I can provide you, isend ko lang sa inyo ang types of goods natin, ang quantity na available. Ma'am, subong Hulyo, gina sa ulog ba nato ng National Disaster Resilience Month, and here we are facing sang threat, no, sang Southwest Monsoon. Ano ang panugyan sang OCD sa aton sining mga pumuluyo? Una sa tanan, no, thank you JP no, for giving me this chance na mapalambot man sa pumuluyo ang mga trust sa OCD. So, as we celebrate the National Disaster Resilience Month sa mga bulan sa July, pirmi tagid gina-emphasize nga this disaster preparedness and promoting disaster resilience is not the duty of one agency, one or two agencies alone. This is the duty of the whole of nation. So from the community, halin sa barangay, ng preparasyon, hasta sa national government agencies, kinahanglan pa ang bulig sa tanan, especially on the ground gid. Not only promoting disaster response na uptake, but we are also promoting disaster preparedness, disaster prevention, and mitigation also. Kaya nga, kinahanglan pa nga wala pa magkalambot mag-abot ang disaster, preparado na kita. Remember, JP, ang hazard, kung ang ulan, hindi siya matawag na disaster kung wala sang effect sa pumuluyo. So kung ipreparahan ka ang ulan, kung preparado kita, hindi kita mangin affected. Kung hindi kita mangin affected, wala kasing ginatawag na disaster. So preparedness is always the key to disaster risk reduction and management, JP. Ayun. So kabay nga mangin preparado gid ang tanan, not only the LGUs kundi ang mismo mga panimalay sa bugos nga Western Visayas sa sining halit ka posible dala sa aton sining Southwest Monsoon. Ma'am Tina, for sure, masako gid subong, no? Thank you gid for allowing us nga makaupod ka subong nga aga for your time information hatag sa Radyo Pilipinas. Madamo gid nga salamat kag padayon. Once again, good morning, JP. Kag madamo man nga salamat sa inyo tanan. There you have it, mga biyan, si Ma'am Tina Ilostre Mayor, ang Regional Information Officer sa OCD
Western Visayas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:36 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:36 mga biyan. Maghatag lang mi sa malipot nga panumdom. Pagkatapos ini, pakigangutan naton ang aton koneksyon sa Dar Western Visayas. Live sa Pasig ang aton siningal Lodi, Marian Grace Erenieta. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Abay Paris, may araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na. Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolin, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano? Game na? Pagkabilang ko tatlo, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tumawin mo siya. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:38 sa aga. Sa gihapon ng pamati kamo sa pagpalagad sa programa Balita Issue kay Ban pa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan sa sining Webes, ginahiwat karon sa Dar Western Visayas ang pagparagtag sa mga titulo sang duta, Certificate of Condonation with the Release of Mortgage, kag mga support services sa raytuhang mga ARB sa Bugos nga Western Visayas. Angot sini, kuha nato ang detalye sang balita sa report ni Lodi Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lods, good morning. Lord, good morning. Hindi lang logi na to. So, dirinig ko na ang mga agrarian reform beneficiary no gikan diri sa aton sa Western Visayas ang ari na subong sa sulod sa aton nga City of Pasig Arena para sa paghiwaton ng pag-turnover sa land titles, certificate of condemnation with release ng mortgages kag iban pa nga support services sa aton nga mga ARBs nga kung sabihin no iya ini nga programa sa aton nga Department of Agrarian Reform o CONDAR. So kaina lodge no pag-abot naton diri nakita naton diri no aton man nga DAR Undersecretary Jeffrey Palmares kung sabihin no siya ini ang mga panguna inawa no dugay-dugay masugod na lodge no ang aton nga pagpanghatag sa certificates o kung sa aton nga CLOA titles kung pag-iba pa naton nga mga support services. So kaina may ara na lodge maginhiwa to outside sang aton nga arena nga blessing no sa mga truck nga amo ini ang ipanghatag no sa aton nga mga ARBs diri sa Western Visayas. Sa aton lodge no nga kluwa may ihatag kita nga 275 ka certificates of land ownership award para ini no so 183 naton ka mga ARB kita no sa Panay kagad Gimaras mga bago ini sa lodge nga mga duta. Maghanagwa ng aton na dahil sa 621 ka electronic titles para sa 361 naton ka mga ARB sa italong naman yun no sa support to parcelization of lands for individual titling upon split project kaga 39,443 ka certificates of condemnation with release of mortgages sa 29,957 ka ARP diri sa aton sa Western Visayas. Kaina no
no sa aton nga Department of Agrarian Reform, lagi diri Lord ang mga farm machinery and equipment, lagi pa no ang mga organic fertilizer naton kag tissue culture. So ulat-ulat na lang naton Lord na mag-umpisa ang aton nga programa diri no sa sulod sa City of Pasay Arena. Although ulan diri no sa Pasay City, padayon sa gihapon no ang aton nga paghatag or pag-award sang CLOAS, ang e-titles, sa iba pang mga support services sa Department of Agrarian Reform, Lord. Kamusta, Lods? Kati maulanon subong ang pandempo. Dagsa bala sa gyapon or dagdugok sa gyapon ang mga mangunguma dira sa Pasay City Arena? Yes. Kaya na, Lord, pag-abot nato, Lord, diri sa City of Pasay Arena, kay Mingid, Lord, kiti nag-umpisa na yun, no, ang paghiwat sa blessings ng aton ng mga pharmaceutical and equipment. Although nga tiga ulan, still, no, nagpalayon ang ining paghiwat man sa blessings ng aton nga iga turnover, no, ng mga farm machinery and equipment. Sa ina, nakapamangkot kita diri, no, sa pila ka mga tumuluyo sa syudad ng Pasay and hambal nila, no, kahit pa kahapon ang inulan diri sa syudad. In fact, gani, Lodge, no, diri sa Pasay City, kaina, nagbayad or nagpagwa sa suspension sa klase ang alcalde si Pasay City Mayor Stephen Palmares sa tanan nga level, no, pampubliko man o kung privado nga mga bulong diri sa syudad pangud sa sinino nga sige-sige nga pag-ulan or madamol nga pag-ulan diri sa Pasay City. But diri sa programa naton sa Department of Agrarian Reform, padayon kita Lodge kiti diri sa sulod sang City of Pasay Arena, mi ara man kita ya rufo. In fact, dili Lodge malamig kilala diri, no, ang Copa or sa Pasay City nga isa sa mga malamig venue, no, sa mga sport events naton diri sa Isla Sang Panay. So ongoing, Lord, ang aton nga or padayon, no, ang paliwanag sa event diri, wala pa naka-start, no, pero excited na pila sa mga ARB nato, nakita nato kaina nga sumanan nila nga girit dala diri, no, ang mga titulo sa lupa nga amo ang Gin Award or i-award sa ila sa aton nga DAR. Ngayon, Lord, sino nga mga opisyal sang DAR ang yara karon para pangunahan man kag updan ang selebrasyon nga ini together with ARB? Yes. Nakita pa lang natin diri, Lord, no, ang aton nga Undersecretary Jeffrey Palmares na magkakato diri, no, sa or ari diri sa aton subong sa City of Pasay Arena. Ginalauman man naton, Lord, nga mag-aabot diri, no, ang aton DAR Assistant Secretary for External Affairs and Communications Operations Office, ang concurrent Public Information Service, si Sir Jose Chanel de Moreto. Madamo-damo pa kita sa mga opisyal sa DAR ang ginalauman nga magkakato diri. Lakit diri si DAR Assistant Secretary man for Finance Management and Administration Office for Finance and Management Service and Procurement-related Services, si Attorney Quintin O. Magstico Jr. Sa amo diri, Lord, ang pinalang sa mga ginalauman naton, basi gani magkakato diri, no, ang aton nga the Gobernador, Governor Arthur Capelser Jr., kag si Vice Governor Rian Tipoque. So, batayan nini diri, Lord, to, sa aton nga programa sa bunga-aga sa Pasay City. Madamo yung salamat, Lord, sa imong balita. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dahil labot mga biyan ang update sa ongoing pagpadagdag sa nanoy tuway nga suporta land titles, COCROM, kag support services sa mga ARB dito sa City of Pasay Arena. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:45 in the morning. Standby mga biyan, ha. Iwan naman natin nga makuha ang update gikan sa aton nga patrol. Gusto natin ang sitwasyon diri sa syudad sang Iloilo subong nga maulanon ang panyempo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:46 sa aga. Check natin ang aton patrol with General Baclar. Jen, kamusta ang sitwasyon diri sa syudad sang Iloilo? Matulutaw kaya ito ng mga dalanod din sa sining mga tinion kasunod sa
suspension sa klase diri sa may Iloilo City hindi gawa tama kadabo pagkatutok sa aton sini nga dalanon o nga wala sing klase no sa iba nga mga eskwelahan partikular alin sa kinder hasta sa senior high school sa aton sini nga paglibot sa mga bulutuan pakadto kita subong diri sa may A. Montes elementary school sa diin nga makita naton nga wala na sang mga estudyante diri nakabisita man kita jeep sa may area sang Parola ang insect naton dito kung kumusta ang biyahe sang mga motor bangka o kung mga fiber boats padulong sa Guimaras kasi sini nga mga tinion daw for normal pa no ang biyahe sang mga fiber boats padulong sa Guimaras ang biyak sang panugyan sa aton sini nga pag-asa nga posible ma-enhance ang bagyong Krising ang habagat nga na-experience naton diri sa may bahin sang Western Visayas. Sa bahin naman niya sa syudad sang Iloilo, may ara sing early kagina nga announcement ng aton sining alkalde sa pag-suspend sang klase diri sa may Iloilo City kag sa bahin naman sa probinsya sang Iloilo, daw yara na sa 20 ka mga munisipyo ang nag-declare sang suspension of classes bangod nga daw medyo sa projection sa aton siniya nga pag-asa hindi gid manami ang aton siniya nga panahon subong adlaw. So far diri sa may A. Montes 1 Elementary School sirado ang mga abulutuan diri. Ang mga teachers nang ginangari diri no sa may area. Lagay chip by klase di sir. Oo. Pero mga teachers ari man din. Wala basta. Pero ang mga may nag-study ng mga student. Si security guard. Ano ganing nga sir? Si security guard Junel Casipe. Si principal sa Solodo. May-ari kita yung mga teachers jeep no. Pero wala na din aton ng mga estudyante. Hindi amo ning declaration no sa aton siniya nga Department of Education namang kontriguro kay sir kung may diyon pa kita. Ari si principal. Hi sir, good morning. Kumusta sir? Wala di klase sa oo. Pero ari gyapon na aton nga mga teachers yes sa tulod sang si principal sa Radyo Pilipinas sir. Ano sir, ay na may mga estudyante wala din siya may waiting na before states. So wala din sila nagkakaroon. Mas medyo highly pa. Mas na sir, depende kita sa mga declaration sa atin. Si principal na ganito. Enrique, principal sa Game Montes 1 Elementary School. Jay? Yes, Jen, magluwas sa inyo sa inyong pag-monitor no, sa mga bulutuan, pantalan. Kamusta naman ang mga dalanon? May mga area nga ginbaha, Jen, o kung nagatanaw karon? So, hindi man kita makapaskog ang pagulan sa may Iloilo City. For feeling na aton nga na-experience, kahit far daw wala man kita sang siling daw bahagin nga nagalapaw sa karsada, no? Nga sitwasyon. Kaya daw hindi kita muna kapaskog ng pagulan. Pero Santos Advisory sa aton sini nga CDRR mo, 2.5 to 7.5 mm ang expected nga rainfall nga posible experience ho naton mula takbalo base kung subong manipis pang ulan pero sa hapon o kung sa base kung mabulyada ang madamol nga pagulan. Pero so far matauhay ang aton sini nga dalanon baga daw may mga construction gani nga padayon gyapon eh. May drainage kita nga may drainage sa budget diri sa may area sang Turan City proper kita nga lagyan sige ang obra sa aton nga mga construction workers sa sini nga mga tinambisan nga nagapanaliti. So hindi man kita muna tama pakabasko ang pagulan naton nga na-experiencehan diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo pero sa mga kapitalo kamo kung puro basko gawa
may mga area somewhere sa Northern Iloilo kag sa Capiz kag man sa Aklan nga daw gapamangpang yang tubig sa mga suba dito, James. Praying good for the preparedness kag protection sa tanan ng mga Ilonggo subong southwest monsoon. Diyan madamog nga salamat sa imong nga balita. Amo ni matulon naton nga situationer sa palibot sang areas syudad sang Iloilo. General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, Fabian. Latest update. Gikan sa atong nga patrol. Gindulong sa aton ni General Baclay sa ila sila paglibot diri sa syudad sang Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:52 sa aga. Mabenway kita sa oras nga nabilin sa atong sila nga pagparagan. Gusto taman nga maghatag pa sa dugang nga mabalita. Kabantay na lang ini sa mga masulod pang mga higayon at mga palatuntunan sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Sa ngalan lamang sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defantes sa studio at Mr. John Magallanes sa transmit. Manaman ang inyo nang inalaga, JP Harbas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Diri sa balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.